Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bamba. So bago natin ipagpatuloy ang ating pag-share at pagbahagi ng kaalaman, maghihingi muna ako sa inyo ng pasensya dahil hindi po tayo nakapag-upload, no? Ng mga video sa loob ng 3 araw na wala tayo din eh. So kararating ko lang galing sa Mindanao mga ka-farmers. And then mula yung time na umalis tayo, napakalakas ang ulan hanggang ngayon, pati hangin. Ito mga ka-farmers, mag alas 4 pa lang. So ganito ang panahon. And then kanina yung sa airplane maalog dahil sobrang kapal ang ulap mga ka-farmers. So takot ng mga pasahero dahil sa dala pa sa bagyong Inday. So buti nga nakakalapag kami ng maayos sa awa ng Diyos. Okay, so yun po na, pasensyahan nyo ako sa loob ng 3 araw magkasunod. Nakapag-upload na tayo ng isang video sa araw na yun. Kahapon parang wala ata dahil sa sobrang hina ng signal. May mga video ako pero hindi ko po na-i-upload. So ngayon update tayo sa lagay ng panahon mga ka-farmers. Mag 3 days na ang ulan din sa ating area sa Taysan, Batangas, pati sa Bawan. So dumating ako mag-alauna kanina, no? So nasira ang ating greenhouse sa lakas ng hangin. Buti nga may net tayo para hindi apektado sa malakas na bagsak na namumuong ulan, no? So kailangan mga ka-farmers ang ating punda kasi malalaki naman sila at ready nang itatanim. And then ngayon mga ka-farmers, kailangan ng fertilizer ang ating tanim na kamatis kasi pangatong araw na ngayon. Dahil nagtatanim pa sila ng siling sigangjang at saka bell pepper din eh. So hindi pa nila nadidiligan ng fertilizer. So asahan natin bukas siguro madidiligan na ng fertilizer ang ating kamatis. So ang palaya natin mga ka-farmers, kita na natin at pansinan natin mataas na, no? So hindi pa natin mapapuntahan kasi parang ang clearance sa ulan, wala lang 5 minuto ulan na naman dahil may bagyo po na nakapasok sa ating area sa Philippines, no? So apektado tayo kahit malayo man lang sa bandang dulo ng ating bansa, pero dahil malaki ang ng bagyo, apektado pa din tayo. So kawawa mga ka-farmers ang ating mga pananim dahil hindi lang random natin ang ulan kundi malakas na hangin na pabugso-bugso. So ngayon bago lang nawala mga ka-farmers, baka 3 to 4 minutes o 5 para rating na naman ulan, yan, baka malakas na naman uli ang hangin. So yun po, no? So yan ang kulang natin din pagdidilig na lang po ng fertilizer. Yan, may mga tubig pa sa puno. So kawawa ang ating mga pananim kung palaging ganito mga farmers, hindi natin mapalaki ng maayos kasi masisira po sa tubig ulan kasi sobra na po ang tubig mga farmers. Imagine mag 3 days na ngayon. So hanggang bukas pa itong ulan, maano pa to sa linggo pa. So yan po ang may share at may update ko po sa inyo, no? So ngayon mga ka-farmers, ang gagawin lang po natin din sa first dilig natin ng fertilizer, maglagay lang po tayo ng AFSA 80 para ang ating kamatis matutulungan o proteksyonan mga ka-farmers. Kasi pag halimbawa ay naka-AFSA ang ating mga tanim, kung halimbawa tulad ngayon, tulungan po ang ating lupa, parang madali lang pong ma-dry mga ka-farmers. Pero pag halimbawa ay ulan simula umaga hanggang hapon, wala na po tayong magagawa. Pero mas maganda may protection ang ugat sa ating tanim para kung sakaling aaraw naman, madali lang po siyang makaka-recover kasi ready na po ang kanyang protection para sa kanya. So ang gagamitin natin protection para sa ugat na isabay natin sa pagdilig ng fertilizer, yung Neem Ultra lang at saka AFSA 80 para hindi masira o tuloy ang mabulok ang mga ugat. Kasi pag mabulok, malalanta ang mga puno at saka maninilaw ng sobra. So ngayon mga ka-farmers, pansin natin, medyo dilaw ang kanilang dahon. So need na nila ang fertilizer
Pero sa ngayon, hindi pa tayo makapagdilig ng fertilizer kasi may kunti pa silang tinatapot dyan na itinanim yung field pepper natin. Pero yung siling sigang tapos na itanim, at saka yung bell nampisa na. Kung hindi lang umulan, kanina na ito natapos mga ka-farmers. So, dahil sa ulan, napakatagal po ang pagtatanim. Natagalan po nila mga ka-farmers ang pagtatanim. So bukas mga ka-farmers, baka maumpisa na po namin ang pagtatanim ng talong. Kasi yung talong namin mga malalaki na mga ka-farmers, so kailangan na siyang itanim. So siguro asahan namin bukas na umpisa na namin ang pagtatanim. Yan po ang ating panahon ngayon. So makakapal na uli ang ulap. So yun po ang dinadaanan namin kanina mga farmers. Galing sa Mindanao papuntang airport. Nako, wala kaming makikita sa loob ng 1 oras kalahati. So napakakapal ang ulap mga ka-farmers. Palang wala tayong napansin may airplane na dumadaan ngayon. Kasi mahihirapan ang airplane dyan. Yan. O ganyan kakapal o. Kahit saan tayo mga ka-farmers lumingon, sobrang makapal ang uwag baka. So sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakalapag. Pero sobrang alog ang airplane mga ka-farmers. Okay, so yun lang siguro ang mai-share at maibahagi ko sa inyo na sa first dilig natin, para sa kalaman sa lahat, sa ating kamatis yung naninilaw. At palaging babad sa tubig, 3 araw na ngayon, mag-4 na bukas. Didiligan namin to na may kasamang Neb Ultra para sa ugat, pangpadami. At saka yung Apsa 80 naman, makakatulong para mabilis lang pong matuyo ang So ibig sabihin mga ka-farmers, tulungan ang ating lupa para mabilis lang mag-absorb ng tubig dahil sa Apsa 80. So yun po ang trabaho ng Apsa 80. Kung halimbawa si tag-araw, halimbawa ay magpapadilig ka ng fertilizer, ang makuhang benepisyo, i-hold niya ang tubig para matagal matuyo. Pero pag sa tag-ulan, tulungan ang lupa para madali lang pong ma-absorb o matuyo ang lupa. So yun po mga farmers ang purpose ng ating Apsa 80 na ginagamit. So ang Apsa 80 po, produkto po siya sa Amway Philippines. So maganda siya, gamitin nating pang soil neutralizer. So konti lang ang nakakaalam dyan mga ka-farmers, no? Kasi karamihan na ginagamit sa iba na pang soil neutralizer, yung mga kiwit, yung mga humus, yung mga ganyan, mga sako, and then mga bioagronica plus, yun ang alam nila. Wala silang alam na ang Apsa 80 ay maganda pala pang soil neutralizer, no, sa ating mga bukirin, sa taniman ng mga palay, taniman ng mais, taniman ng mga gulay. Maganda siya ating i-apply sa lupa mga ka-farmers, parang manatiling malambot, buhaghag. So tutulungan ang ating lupa sa Apsa 80. And then ang trabaho naman ng Neb Ultra, yung makakatulong sa pagpatibay ng ugat, papadami ng ugat. So yun po mga ka-farmers ang benefisyong makuha, no, sa Neb Ultra. So yun lang siguro may share ko po sa inyo yung dalawang produkto. So yung dalawang produkto pwede siya sa lahat, no, mga ka-farmers, na mga gulay o iba pa nating mga halamang pananim tulad ng palay, mais. Isabay natin sa pagsaboy ng fertilizer, pwede sila. So ang pag-apply naman kung halimbawa sa palay o sa mais, yung Neb Ultra, mahalo natin siya mga ka-farmers, may i-mix natin siya. So kulay green siya, so ma-mix natin siya, pwede. So yun lang mga ka-farmers ang pag-mix sa ating Neb Ultra. So yun lang po. Thank you, bye bye and God bless.